ang Presidential Broadcast Service. Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipinas. Naghahatid ng mahahalatang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Sulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulos sa Iligyo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Sa pangkakaghindulan, ang inyong source of daily news, talakayan siksik sa kaalaman, tingin impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga pakunahing kapuayan sa ating bayan. Sa pangkakaghindulan dito sa Radyo Pilipinas. Sprang from a dream to restore the livelihood gravely hit by Super Typhoon Yolanda in 2013, the Tabuk Fisherfolks Association, or TAFA, came about equally carrying a burning commitment to work at their way to recovery. TAFA, in its budding year, started with 112 members upon establishment in August 2013. And almost a decade after putting up the People's Organization to bring relief among the residents of Tabuk, Libertad, and Pique, this has grown to 130 members with 72 males and 58 females who have been working hand in hand to improve their lives after building catastrophe. As they tread the path of reviving fishing operations, the Philippine Rural Development Project of the Department of Agriculture, through the recommendation of the Provincial Local Government Unit, directed their rather headstrong aspirations into reality, approving them a 999,950 peso Lambaklad livelihood project, which was reinforced by the Regional Project Coordination Offices under Irene Component. Ang project po namin ay tinatawag na Lambaklad Livelihood Project. Ito po ay isang uri ng pangunguli po ng isda na ginagamitan po ng nets and hoops. So ito po ay naka-assemble sa ilalim po ng dagat at ito po ay may mga sandbags na pinitigil po sa nets para hindi po siya umakyat. Ito po, Lambaklad Livelihood Project po ay talagang environment-friendly gear po siya kasi ito po ay hindi nakakapekto sa kapaligiran. The system of fishing operates with one master fisherman or maestro, 3 rondas or watchers, and 20 busos or net pullers. The master fisherman would first assemble the busos upon signal of rondas through waving a flag queuing for another haul from the nets. Upon correction of the catch, the busos are then looking into their nets for damages and fixing them at once before they would hurl the nets for another pull-in, done 2 to 3 times per day. On the pursuit of reviving their daily source of income, the association observes a number of best practices upholding their unifying goal to increase the income of the members by at least 59% annually, from 30,000 pesos to 47,834.11 centavos. Provide employment to at least 30 persons in the locality, and increase membership by 5% annually. On top of their initiatives or best practices, TAFA incorporated a weather monitoring mobile application, Windy, which helps them keep the weather in check for conditions that would possibly affect their operations, owing to the core of their association of restoring the livelihood devastated by typhoon. Members, particularly the fishermen crew, were trained and educated to make use of the technology at their advantage. It is being regularly monitored and cross-checked for accuracy and efficiency. Further, among the maintenance practices likewise observed were the monthly nets off or the suspension of fishing operations intended for net cleaning upon accumulation of moss
which lasts for a week, and a total nets off lasting for a month. Yung lambaklad po ay nagsisimula po siya ng January to May. And then, may totally nets off po kami na tinatawag pag June to September. Kasi yung time po ng total nets off is habagat po siya dito sa place namin. So, magre-resume po yung aming operation September up to May ulit. Tuwing totally nets off po, bali ang ginagawa po ng aming mga members ay ang kumpunihin po yung aming mga nets. Lilinisan po siya, tatanggalin po yung mga lumot, at i-repair po yung mga balsa, yung aming mga pambot kung may sira po. Para po makaprepare din po para sa operation po namin sa susunod po na mga buwan. So, sa time po na total nets off, meron din po kaming capability building, mga trainings na pinakandak po namin para tuloy-tuloy po yung aming kaalaman. Kahit wala kami po operation, tuloy-tuloy po yung aming kaalaman para po sa pagpapatakbo po ng aming project. Now, clocking the expanded cycle of operation, the Lambaklad Livelihood Project has shown continued increase in sales since 2018, having 6,718.61 kilograms of fish catch, which translates to 506,084 pesos recorded sales in its first year, and 8,952.70 kilograms of fish catch, translating to 995,221 pesos in 2019, and 9,971.85 kilograms of fish catch, which translates to 1,138,652 pesos in 2020, and 11,485.45 kilograms of fish catch, translating to 1,579,948 pesos in 2021, and 33,340.30 kilograms of fish catch, which translates to 4,380,256 pesos in 2022, respectively. Being an established organization, the profit-sharing scheme is being employed with the association, firstly compensating the rondas on duty for the day, with 10% from the gross sales, whereas a weekly 30% are utilized for the fishermen crew and the remaining 60% for the association share. With TAFA's Civil Society Organization accreditation, various grants from the regular programs of the Department of Agriculture came their way and have been an additional income-generating activity among its members. Few of these are trading capital assistance amounting to 332,100 pesos under the DA Ahmed 6, various support to enterprises, supplementing the trading capital for fish buying and selling activity of TAFA last November 5, 2021. Kung totally nets off po, wala po kaming lambaklad operation, so wala po kaming income. Meron naman po kaming alternate sa isa naming project na tinatawag po na Talipapa. Ang Talipapa po ay binigay din po sa amin ng regular fund ng DA na ginamit po namin para sa pagbili po ng mga isda, gulay, manok, mga karne sa mga local farmers po namin dito sa aming barangay. Yung purpose po talaga nun is para makatulong din po sa aming mga local farmers na mabili po ang kanilang mga produkto. Nakakatulong din po yung aming Talipapa project para po sa community po namin kasi medyo malayo po kasi yung place ng bayan po namin na pumunta pa sila doon para bumili po ng kanilang mga kailangan sa kanilang mga bahay. Dahil meron na po kaming Talipapa, usually dito po talaga bumibili, lalo na po yung mga members po namin. Tanatangkilik po talaga at na mga kalapit po namin ng mga barangay. This is coupled with the enhanced Kabiwa ni Ani at Kita financial grant assistance under Type B category or logistical support, amounting to 1 million pesos for the procurement of their own delivery truck to address the challenges in delivering their product to the market due to frequent lockdowns during pandemic. And in 2023, another enhanced Kabiwa grant amounting to 1,500,000 pesos
for the procurement of equipment, materials, and labor for the expansion and operations of Lambaclad Enterprise is underway. For the expected expansion of the enterprise, it aims to employ another 20 fishermen and would open employment among the residents of Libertad Antique. Notably, as the association eyes for sustainable livelihood, they allocated 40% of their income as contingency fund, as maintenance of their fishing equipment, and as allocation for the planned expansion of the livelihood project. Para po sa aming contingency plan, meron po kaming nakalaan po na 40% mula po sa aming gross sales. Ito po ay tinatabi po talaga namin para po may magamit po kami sa maintenance po ng aming Lambaclad project. So ito rin po ay gagamitin po namin kung sakaling magkakaroon na po kami ng time na po kami ng expansion para sa isa pong unit ng aming Lambaclad. Born from a steadfast desire to recover from the damages brought by Super Typhoon Yolanda, the Lambaclad Livelihood Project has stood on its feet and has been serving hope with the fisher folks of Libertad Antique with the help of the Philippine Rural Development Project, Regional Project Coordination Office 6, BA AMAD 6, and the Provincial and Municipal Local Government of Antique. Hello mga ka-agri and welcome sa Vegetable Basket Center din sa Iloilo, ang munisipyo sa Leon. Ari kita din subon sa ilang municipal food terminal upang mas kilala ang Bagsakan Center. Nalindahan na kita! Leon is considered as the vegetable basket of the province of Iloilo. That is why isang karason ko sa kita ang napian na pagsuportaran na pang-di amad ng mga taga-pasakan kang nilawat ng Leon Municipal Food Terminal. So, mga 25 years ago, in-establish siya kami sa buwi kang di amad. And now, isa rin dyan parang diyan ng ating mga farmers na makatipon ng andang mga farm products, hindi lang mga Tagaliog, kundi ang mga adjacent municipalities na pagdalito po na ng ilang farm products pag-baligyan sa mga lain mga buyers natin. So for now, ang ating mga farm products na ginadarayan diyan, not only dyan lang sa Iloilo, but sa mga other provinces, sa mga Boracay, sa Cebu, Negros, sa Metro Manila. So kita rin ang halos na supply ng mga fruits and vegetables, no? Diyan sa Region 6. In terms of regulation ng ating municipal food terminal under the management of local government unit of Leon, and we are in charge na sa price monitoring to ensure na sakto man ang presyo sa natin sa nautan na mo o ginabigyan sa natin yung farmers kaya kabulig sa amad. So minimum na everyday since ang operation na natin na municipal food terminal is everyday ka na. Ang akin na municipal food terminal ako ginabigyan sa atin ng mga because may access ang dandan o yung kanda sa mga buyers natin. So sa mga natin natin ang mga baligya atin ginaaboy sa mga hindi din because of oversupply. But we're very fortunate na Bagsakan Center ng kita o food terminal na ating nabaligya alos mga bakal na nabaligyan sa ating mga and we are inviting sa ating mga tourists na those na gusto mag-visit sa ating mga Diamondsal food terminal na magbakal ang mga pesca ng mga ulitan ng mga lindibismo sa mga masabala sa liyo. Aga sa ating sa ating mga viewers sa ating mga Facebook. Maayong aga good. Sa tanan natin ng mga farmers, sa tanan natin ng mga fisher folk, sa Municipal Agriculture Office sa Bidon, Western Visayas, sa ating mga Provincial Agriculture Office ng City Agriculture Office man. Maayong aga sa ating tanan kag sa naman kaadlaw palibag ang pagtuto ang ating pag-istoryahan, mag-sentro sa ating mga kauturan ng mga indigenous people
dito sa Western Visayas. Kung sa tingin, ang 14 programs sa Department of Agriculture nakakatag na sa pila ka mga intervention, pila ka mga suporta agad na naguligan kahit mapasambit na din ang talangabulian sa ating mga kauturan ng mga IPs. Dahil sa mga episode, makautor natin ang isa man sa mga leader sa isa kasisyon dito sa Western Visayas na miyembro o kandidatuman sa agriculture important nakaambit sa pila ka mga intervention from the 40 program sa Department of Agriculture Western Visayas. Ngayon, ayon agad, pagpanan niya sa ating tanang mga tagpanamagit. And pwede mo ba naman ma-introduce yung mga pangalan, ang mga asosasyon, at ang mga address. Ako sa akin Bonito de Lorente, kung pumatok sa programang kakawangkan. Ano na social na indigenous people o lang? Yes, ang una natin na pamangkot na, ano bala ang mga nagapangin ng mga commodity o mga agricultural products na pinaproduce naman niya sa ating asosasyon, specifically sa barangay yan sa pinakawangkan. Ako na sir ay ito ang pag-coffee. Amaka. Kung amaka sir ay tamat-ama doon na sinusuman. Sa bulit na coffee, tawag na makitabuno. Pausan dahil mga materialis, mga buto, at pala, barang. At pangailan sila ay nagtaon lang sa pag-inapon, mushroom, tapos may nagpapili sa kanon, naka-fiber, ang pag-buli ito, naka-fiber. Kaya sa kailangan sila sa katabo. Kami mo para sir, nagdala kami ng product. Kasi hindi tayo ba tapos sir, may among panganilig na kaulo po na sa muskubidak. Galing sir, para ikot ang materialis sa kawak na kapag kaya pinaparado na karadaan ng para ipaka ito. Kung sila ito, sa among pagkong sir, kami magulit lang sa among na bilang IT, para kaulang, makabulit sa amon. Nakaino nga sa uwinidad daw, amon pagkara. At ipa noon, amon lang sa naroon. Yun na lang sir, ang programa ng bukid. Kung kami sa mga akang kibnurhay, amon man niya, iadam sa amon. Bali, abat-abat mo din kami. Ako lang sir, ang amon na kumbahan sa Pila na kami ka-years, mga pila na ulit kaya po, hindi na indigenous people of ano lang sir, 7 years na. 7 years na. And sa 7 years ng mga pag-operate na, paano hindi na market match ang inyong mga produkto? Pero kung sir, may among bayad ko sa barrio sir. Tapos ay nag-deliver ka sa Twitter sa Bakaw. And madami na rin naman yung mga napasubukan ng mga market matchings sa delivery program. Ano naman ang mga pagpapanggap kung mga strategies na pinapakutupang ninyo? Okay, sir. Ginaako ba namin sir? Ginaako para lang namin para ba-active kami. Mga aling sa ito na intindi namin para nakapagod kami sa unidad daw isang kami nakapagod sa mga Yes. How about naman nando sa pag-transport sa ating mga produkto? Naraman ito kasi mga challenges sa pagpapangangkat na ginapakatubang po na ginagyahin na po o kung ginadulong na po ng ating mga produkto. Kasi, ako din doon yung nag-dancer sa akin. Kasi kung ako kulay ang mga Ginahapal-hapal pangalit ito sa Barangay Uyang, Paatuya sa Manok Ibaka. May ginahapal-hapal ang sir, ang siko na ito, ang pagkulay sa amon. Sa inyo pagpananaw naman ng mga suporta from the government kung sa mga Department of Agriculture, specifically with the 40 program, ang kinahanglan at mas nakataas pag ang volume kung mas makanami pag ang kandidat, especially sa ating mga ataka products. Ako yung ang dancer na ito, machine, dahil ito ang dancer na nakaabot ang sir sa magmata. Sabi ko na ingatan sa akin.
Friends, parehas mga kapatid. Mostly, yung kapatid, walaan na service, mas din. Mas po. Sa amin mo na mga Oo. ano pa ginali ang sir, ano ba ako gabi? May kunti parang maging taal. Ay kaso lang, doon ko na po sir, right? Halidin ka. Oo. Ano ka lang sa handa? Yes. Bagak lang sa mataabot sa akin. Oo. Sa pili ka kaalit. Ang atin nga, ang ating abakapadas, hindi nila alam po. Kasi, di alam po sir, naginatag na ba ako? Kasi yung tuloy sa buwan, kasi lang natatag. Oo. And sa palabuto, nabi mo in the future, ano pa gila ang mga plano, especially sa ating organization, ang mga may dantanan sa pagpasandot na liya sa ating natutuloy. Ang plano naman sir, sa baka naman binatag sa COVID, kung mga kami sa ang kita niya ang sinang gagawin ang amat pala ng mga ano pala nga hindi pala sa kabaka nakagalan ang stasyon para may tulong ang natrabaho kaya naman sila video pero ang asasasyon na naman Bago yung pila ka makapilog, ma'am, sa assess. Oh, 155. bago tayo sir bago na sa dilit at sa DTI Sa Dole. So, paano yun ang gina-manage mo with the numbers of 155 na mga miyembro sa association? Paano mo gina-manage o kung gina-distribute ang mga responsibilidad sa mga miyembro? ang gawin siya na sa mundo at may ano na sa pagpunta pala sa ano bala, nag-mubala kami sa pesos sa kabulan. Sinig ang amon na busin, sinig sa amon na sinig sa amon. Magdamo nga ang amon talaga. Amo na nga ako wala mo pala sa amon ko. Tatagan lang sila sa tubuan na sir. Para na may tutug na ako na ang pasasyon. Sinig sa amon, sinig ko sir. Hindi pala kami sa taon ni sa mga pato. Para nagdamot na lang pato, hindi sila na kami ng mga peso. Kung nag-amot na kasi kanay. Aside sa abang-abang na napipilihan natin yung products, narapan kita mga livestock, poultry, o pwede ba ito mga... Okay, sir. Wala pa sir. Ang dinatag lang sa coffee, ano wala sa musto, di ba? Pero wala sila sa mga Pero aside sa ginatag sa coffee, na pwede bang produce na po ng mga agricultural ng mga products? Hindi sa inyo lang. Dami na sir, may amo din na makikala kami ito ng mga bago namin sa amo sir, ang pagpulong, sa amo. Dami ang mga products sa amo sir, mga saging, gamit ako magamo lang dati yan. Nasa pagdala sa pagpapag. And sa atin naman yung supply ko lang sa mga kabataan ito. Oo sir. Paano nakatulit mo yung pila ka mga pag-produce natin sa agricultural products sa ating area sa na-eskwela naman nila sa ating mga kabataan. Right. Sabi ko sir, yes. Bakit naging sir? Wala kami kung sir akong bata. Pero sa buong sir, hindi yung tatlo. Pero ang bukit sa gobyerno, sabi sa SWD, ang bigyan nga pinabang ko. Ganit sir, ang bata ako sa bukit sa pero para sa akin, kapag din niya ang mabuling para sa akin. And ang regarding naman sa mga training sa maghanas naman sa mga agencies natin sa Department of Agriculture, paano naman nakatulong ng TV40 programs na ikakama naman sa pag-improve sa imong ibalo o sa imong knowledge and skills as an IT farmer at producer. Dapat nag-isip, mabulit sa program. Natin sir, ang ginahatag sa amin at mga bili. Ang ginahatag ko sa aming kabi, nakatraining ko ang isda. Yung sa kabata na sa lambing, sa mga masambutan. Yung ka na yan sir, sa tayo, kung isa man dyan, yung ginahatag na ng bigyan mo, wala nang ginadap kami sa lugar,
baliwala na. Pero may araw man sir, ito na yung tawag na tao na magaganda ng sila sa mga ano sila ang natin. Kaya naman natutungan may araw man sir. Oo. And isa naman yun ang as farmers ng Roma, ano naman nakabuli ang ilang mga trainings sa department of agriculture. At sa akin sir, nata ng sa bagay, kasali ako ay sir, sa mga ang mga tao sa mga sa bagay. Gamit mga training, mga honors, ay pangala ang ano nga, pag mga ano, partners, mga kami sir, sa ano kami ito kami. Ay siguro yung pataan dyan, tabi sa kasi sa mga sila. Kami sir, ang kalabasa ng mga kasi mo sir, may dalagata. Kasi na sir, nagmatan na isang sigling sa uyaw sa unang pinatay, daan na sa ikatwa sir, sa panghakan nila sa po. Kaya na ito dami na kayo. Ang dipinsa lang sir sa amin, ang sabi ko basta lang sir, ang change lang sa amin. And regarding naman sa ating mga pinagtatapon o na pagkitas ng IT community, paano naman ang DE affording program nag-abulid sa pag-preserve sa ating mga cultural practices sa mga gina-improve natin ang ating livelihood. And i-make sure na nyo ang ating cultural pinagtatapon sa IT community is being preserved. We also thankful man ka ang 40 program yung design para sa ating mga IT mga kauturan. Sa siguro naman, naarapan kita mga ongoing na mga trainings o mga pagpanghanas na ginapasakupan na gawin na mas sandog pa din ang ating sasasyon. Siguro sir, ang iisip ko na ang nagpapawag pa sa kanon. Ang maridinis ko lang sir, ang naman sa ignited. Kasi ignited sir, ano na pa, pagkikita ng amon na akyan na democracy. Dahil man, dami sila kapit sa aming kapatid ng mga isa pala sa ating ang yan naging namin sila na bawal na hindi sa aming itasan. Kami nagkita namin sa busa. Ano sa mga training namin sa mga madamot naman po dapat sa mga And as part sa uyang, indigenous people na uyang na paano naman nakabilitiya ang pag-attend mo sa pinaka mga trainings sa Department of Agriculture sa pagkatugan ng ating customer. Namalaga din sa sir, na nasa DA po ba, kapag-training sa mga puluyo, alam mo na sa At sa una sir, ang mga tao sa amin, hindi na kabalik sa puluyo. Pag-inulang niya sa DTI. Ang mga tao, ang buwan ng mga materialis. And curious lang ako mga bilang mga parte o pagkakataon sa IT community. Sa sobrang mga practices, familiar ancestors na mga sa ating mga kapituluhan, ang sa gihapon ang ina-apply natin sa pagpanguna. Sobrang sa amin sir, ang laang na natubuan ng talent sa mga paano katulad nila sa ano, mga native o pagkakadami sa kanila. So, ang mga tao ko, kahit na naman kuwain ng pagkakita ang kakaya sa ano, pagkakita sa nila, dahil sa pagkas. Kaya kami, nakuha sa kanila, hindi nila natin sa kalitas nila na isa. Paano kami mag-ugra na sa mga hindi na namin sa magsakap sa uba. Hindi na namin magbakaw kami din sa araw. Ako dahil na, ang bigaya namin, dahil ang kami training, bigyan ng mga tagabi na, mga kasama, hindi mabakay. Ang ginahatag na sa amin ng mga pag-ibig. And sa mga kapatid, di ba kami na-special natin na organization,
ano yun na parte sa DA Foco Program. Ano ba rin na natin na napansagan bilang parte sa komunidad? At sa una ko, gamit ang nag-aabot sa aking lugar na maalit sa amin pag-ulit. Nakamilig sa tanan namin sa una, sir. Nakakaiba ko sa buong nagpaulit sa kampunin. Paano, kasi wala na mga tao, wala na ulit sa sinin. Kaya kami napisan, wala na kamatin, paano kami. And if may ara daw mga suggestions ng mga kantanong sa ating program, sa Creative Focus Program, ano pang gila rin mga suggestion o kung na-recommend, ano din na-improve sa gila ang pila natin sa mga delivery, specifically sa mga programa natin, mga nag-delivery sa ating yung mga IT communities. Gusto ko kami sir sa gobyerno, sa libre sa DA program. Gusto ko din kami mga bigyan pag nagsuporta para sa amin sa IT. Para ba lang matakat namin kung ano din ang itangyar wala sa amin. Kasi sa nituwa ng mga IT na bilang kapigyan kami. And sa Subong Mama, you mentioned 100 mga members, mostly na mga sa iyo organization at sa iyo association, pila ka nakabilig na officers. Ito yan. And ano yung mga mga designation? Okay, bilang isa ka public information officer, paano mo mag-spread o kung pinapalagpot ang pila ka mga informasyon sa atin naman yung asosasyon at sa atin naman yung mga miyembro sa indigenous people at Ayan. Ang sinasabi like, kasi ba, ang sa sige mo trabaho. Sa kami gusto mga ganito ang ano, kami yung power ko. Pero ang aming nagamit sa mga gamit ko. Okay, thank you. Kasi ako na sa Bangkay. Ayun po, nabigna. Hindi ko sa akin. Hindi nga ang ako ngayon. Hindi anak ko hindi. Sa inyo mga kusya. Hindi ka mo. Sa bayo. Hindi ka sa Kaya, sa tingin ko sa mga mata ko, hindi natin sa ating asosasyon. Kasi, bakit ko sila sa mga kung hindi sa ating asosasyon, dahil nagdibaya ako. Sabi ko sa mga among mga chik, ang chik ka, ang asawa ko, ang asawa sa chik. Sige sa chik, kain mo lang po ang drib sa masarap-sarap lang. Kaya magdadab niya ba sa kami ng training. Minta na. Nasa kung may akala Sa Subong Mama, kunyari ito mapagod sa mensahe o kung nagpasalamat, contribute na kapalabot sa pagpasalamat niya sa ating mga programa. sa tanan ko, magpasalamat ako sa inyo. Minsan niya kami, patawag kami programa na kaabot umiiya at niya po ang lawas. Una sa tanan, magpasalamat ako sa daily program, sa anaipuki program, sa amon na asosasyon, wala o among asosasyon, ay wala man mag-abot tayo ng programa. Una ang mag-abot yung asosasyon ay pagkikin ako kaya para pala mga kaya dumaan ba na ako na ang ginapasalamatan sa gobyerno salamatan ko ang mga hatang pagpuli at sa day program, 40 program kabay pa nga matubakan pala ang ginhatag sa amon ang mga training na ginhatag sa amon kabay na matubakan pala sa gobyerno mapunang pagyapo na mo buwan na mo na thank you sir. And lastly na lang mami, gusto ko nga itamyawon o kung sa ating mga kabataan mga katapos sa ilang asosasyon, pwede din na makabuhit sa ilan. Sa mga akray, yawon ako sa Lilo, kaya ako interview ako amon nga bilang leader iya ay bayad ka pagradal sa asawa sa akong kalimang mo at kaya nakatataw sa akong nga presidente ang asosasyon na iyawon kami
lang kami sa kanyo maka subuon yun, barangay uyang ay intungan namo para maabot ang atong handong sa atong asasyon. Kabay nga, malugangan pag ato ng programa at itatanan higahil. Salamat po. Once again, si Ma'am Irene from Indigenous People of Uyan, from Barangay Uyan, Libacol, Aklan, na nagkatapos sa inyong experiences sa iyong istorya na itangkanin sa pag-datin kung mga benefits naman niya nga di palabot sa DA40 program, ginatamyan natin si Ma'am Glenda, tumatay ang focal point of the DA40 program at the rest of the 40 program na hatag din isang support sa ating mga communities. Not only sa Libacol, Aklan, but all over Western Visayas. Ginapaniwan natin ang katapos ng DA Western Visayas sa ating Regional Executive Director, Director Dennis, ang ating Duhako Regional Technical Director, ang ating OAC Director for Operation and Expansion, si Ma'am Maria Teresa Solis, and for Research and Regulation, si Director Zardino P. Valdo. Ginapaniwan natin information sections, research use, or reference to the rest of the personnel of the reference team. Tayo aga sa ating kanal. Susunod natin ang episode, isa na naman ka istorya sa ating mga kauturan ng IB sa ating mga kapatuhan. Bali, bantay na sa ating mga program. Sa iyo natin, sa San Popular ng DA Western Visayas, mayroon agad sa ating kapatuhan. Racing livestock is a demanding but a runaway life. From the cold hours of dawn to the bustling activity of the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at a journey of hard-working farmer who's been tend to their animals and bring them the long livestock of sugar. As early as 12 a.m., Manuel wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pay their steps, making their way to the livestock auction market where they are. Selling livestock is not about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers travel around and they can engage in investment trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track those chosen stocks. Pagkabot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi, why isang kiluhay nga matabo unless naway pa maabot ang buyer. At saka, while nga nagkakilo, katanaw man ang mga farmers na kung sabihin, mabalaan nila kung pila ang kilo sa ilang baboy. After that, ang ating nga buyer, makuha siya sa cash tickets o kung ang weighing slip na sabihin nila ma-indicate ang kilo sa iyang baboy para nga i-presentar sang tagiya sa buyer nga amo nila ang kilo sa iyang baboy para nga ibayaran. The livestock warehouse and booth are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stamp is meticulously inspected for potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. At the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a full and competitive marketplace. Ang advantage naman, man, sa before, ang mga baboy,
yawan kami pangita kang amon nga kasi ang bakal usually ga sa tinda lang ang dalaganan mo dadalagan ng tagiya sa market and then iba sa mga biyaw. Unlike Subong, kung may auction market, may mga bayan pagkahalin sa Sagwa, sa mga city, pag sa ibang pang lugar na nag-aad to diri. So, hapos lang din ang pagbaligya sa baboy ng mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang NEPA, tagang mga member ya, nagpasalamat din sa LOM, kay man, naging matauhay, naging mahapo sa amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy. Tagang presyo, hindi kami matindi kang presyo sa pagbaligya ang baboy. Kaya man sa mga ang baligyaan ay pamatalang, tapos isa hindi pa sigurado ang kumpila kiloya. So, kung samahon mo kisa sa may kapital mo maging isa per day ka pa. Unlike Nolong, makakita ka mga buyer na alin sa gwa, pag hindi masyadong mag-stagnant among baboy duro. Siya yun. Kaya siyempre, may mga buyer kita, kaya kung ang tinda lang, hindi man kasarami itong kaya sa pagkadamo ka agresya duro sa gwa. A long-standing tradition of livestock traders' lives in Leon, established in 1978, the once named as Kanbani was evolved into a viable economic hub. The Leon Livestock Auction Market supported farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,704,900 pesos, the highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos, and carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you the idea, even before, we have challenges faced in the management of our livestock auction market. One of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the normal way, of course, before they do that. And also, the limited access of the traders because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during the time. It took the personnel around 10 hours just to complete the transaction, or just to give the services to our clients as well, and also yung limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banmakalian that bunuligan natin dyan. Not only nga nag-benefit kita, kang atin nga pangabuhian dyan, kag ang atin magiging ginalantaw nga mas makabulig pagin sa economy kang atin pumuluyo. Kami naman dito sa munisipyo lokal, kang Banmakalian, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Hinuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagod kag kilalahan ang Banmakalian, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From small trading posts in the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Paracunan, the Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan Tokyo Project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if we try to look at statistics, would say that municipalities of Leon and Cabatuan are the major
livestock producers in the province of Iloilo. Sa tulad, makita natin ang mga improved infrastructures, no? Makita natin ang ating administration building, kung siya, makita na siya, damo o numbers ng mga clients natin na makasansak, rain and shine na na. We have our fences, na makasecure ka natin ng mga clients and our livestocks. And makita natin sa tulad, sinintado rin ang ating selling area at ang mga dalan. So, very comfortable rin mag-transact ang ating mga farmers and traders sa ating stock market. Secondly, ang ating improved animal shed. So, makita natin yung mas organized rin ang ating stock market. Naka-separate ang mga lives ruminants natin ng cattle kang Carabao sa may area makanangalatid for hogs, for goats, and for our poultry. Second, we're very fortunate may digital ang kita and calibrated na weighing scale kasi din na mas transparent kung paano in terms kilo ang makita rin dito pa may was kilo na sapat since mo si bayan makita na kita rin kilo sapat. And we have also our improved system of operation. So kung na sa kamilas 4 pero hindi ang kamilas 2 alam na pagpanaw nag-end ko sa kamilas 4 natatapos kami 7 to 8 a.m. So, warin sa transaction sa mga baka na nabring dyan subject for pick up rin kami mga buyers. So, makita natin na improve sa transactions, it's because ang mga documents na kanilang ng buyer o ng farmer, di dyan mismo may issue sa stock market natin. So, di dyan ang presence ka natin ng Municipal Treasurer's Office sa pag-issue kami ng certification, di dyan natin yung Municipal Agriculture Office, ang ating PNP na mag-issue. So, one-stop shop na na, dyan available mismo sa atin. Ang ating improvements sa ating livestock market na kung yung bilig sa ating mga livestock racers at the same time sa ating mga buyers. Sa ating livestock racers, halos ka ng pinadaran ito sa livestock market at pinamakalwid. It's because ang mga buyers, damo rin na ganyan at makadto sa liyon para magmakal. So, and then, luwas sa sila Tagalian, damo naman yung mga adjacent municipalities, no? O yung dagidang ng mga provinces sa Dakatur, ito pa rin bigla lagi ng baka nila. So, mas healthy rin sa buong ang transaction sa ating livestock market is because damo rin ng supply at the same time damo rin ng buyer. Okay. So, in terms of sustainability, no, ang ating local government unit, nag-appropriate na kang budget para sa maintenance ng operation, no? Kaya facilities ka natin ng livestock market. So, this is why every year may development kita makita sa ating livestock market. And nag-focus din ang ating mayor sa mga personnel kasi provide the Batang Diyan o Kaplantilla yung mag-operate o mag-handle ang ating livestock market. So we have 5 personnel na na-assign dyan and under sa management kang Municipal Agriculture Office. Yearly, nakanda kami kang assessment together ka natin ng stakeholders, nakanda kami meetings, pagpinananan with our traders, with our buyers, with our livestock racers. So, kung paano mag-improve ang sistema kag management ka natin livestock market. With over 8.7 million pesos in funding from both the Department of Agriculture and local government unit, the Leon LAM now offers organized trading, enhanced security, and modern facilities that ensure full and efficient transactions. So, primarily, ang office is in charge of the collection of all income related to the auction market. So, mayroon mga employees, kami mga personnel, kami nga naka-fill dito, pag sila ang nagatang issue sa nag-receive sa payments, and nag-issue sa resibo or cash tickets sa mga payers or mga clients natin dito sa market. At the same time, kami man ang nag-record ng income, kami nag-monitor ka income, kami man ang nag-deposit ka income sa banks natin. So, for auction market, nag-collect kita kang entrance fees sa mga nagasilog na mga ruminants na tawag ng gana. And then, nag-collect ng kita kang weighing fee. So, kamagamit sa nakakiluhan para magpakilo, nag-collect ng kita. And also, yardage and transport fees. So, mag-in and out ganyan ang mga baboy or baka, nag-collect kita ng transport fees ng or transport clearance. And may nang kita, ownership, kung nagpa-transfer ka, ownership, may ginabayad man. And kung
ako magpa-certificate of ownership ko also magpa-transfer ng ownership. May kinabayad man. So, ang ownership from transfer mostly regulated by Bureau of Treasury. So, may share si Banwa, may share man si Bureau of Treasury. Sa lang mga, sa transfer of ownership lang ng mga couples natin. So, firstly, as a transparency, what we did was to put tarpaulin na signage outside in the loan. Kung nakakadto ka mo dito, you will see. So, nakabutang dito specifically kung kailangan ginasuport for entrance fees, kailangan ginasuport for transfer, para transparent sa mga pamilya kung kailangan bayad dapat. Para ma-avoid ang mga overcharging. And also, ginaliman din namin ng mga nag-post ng kami dito na always ask for receipt. So, this is to ensure na kung ano yung nabayad ka mga farmers or mga pamilya, nagasulod kita na sa may hamakang banwa, sa tundo ka banwa, no? Para magamit natin sa mga picture ng mga projects. So, ang part ko natin na income sa atin na auction market is exclusively used sa market mismo. No? So, ito na nag-inform. That part of it, nag-inform ka na sa general fund sa munisipyo. So, for example, mga entrance fees, kag mga kilo, ang makulat namin din dyan, ginabalik din namin to invest sa may auction market natin. And also, aside from that, ang mga pundo na halin sa national na na-receive natin, ginabalik natin to improve ang ating auction market. Once a stock is sold, it is transferred to the holding shelf while necessary documents are processed. Before finalizing the sale, sellers and buyers must complete all required certificates, permits, and clearances. These include the disinfection clearance, animal healthcare certificate, and a local transport permit. Additionally, necessary fees such as the permit fee, municipal business tax, garbage collection fees, and environmental fees must be settled. With all documents and payments in order, the transactions are completed, ensuring seamless and efficient livestock trading process at the LRM. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang agrikultura kasama ang Department Kurso. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunat pa ang iba't ibang industriya at agrikultural. Pakinggan mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalakot ang kanilang mga kabuhayan. Usapang agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Publiko! Radyo Pilipinas! Radyo Publiko! Radyo Pilipinas!